Ako si Francis Y, isa akong recovering drug addict. Currently, I am serving as a recovery coach sa isang rehab facility sa Antipolo. Ever since I was 12 years old, I started using drugs eh. So, parang siguro I would say 12 to 9 years ago. So, yun ang marker ko eh, from start to my last use. So, parang ano yan, siguro more or less 25 years. Oh, so ano kasi yung I started out growing up as a child siguro as I would remember I came out of a broken family. Eh. So parang at an early age naghiwalay yung magulang ko and then immediately they got married. So or they had separate partners. So there was a feeling of isolation, being left out, and at an early age, as I remember it, 12 years old, una ako nakatikim ng drugs. Actually, sabay-sabay yon, alcohol, drugs, babae. I quit school that year when I was 12. So I had problems in school early on eh kasi simula nung natikman ko yung drugs, parang ayoko na mag-aral, gusto ko na lang tumira ng tumira. So, syempre, yung una, enjoyment lang yung hanap ko, barkada, fulfillment, kumbaga, I go to places that where I can belong, where I can relate, where I can feel valued. Tapos, syempre, yung mga places na yun, puro inuman, puro barkada, good time. Doon ko nahawakan yung marijuana. At first, marijuana lang siya eh. But it quickly, after I guess two years, I was introduced to shabu, and then that's when life really got hard. Kasi sa marijuana, nung nahawakan ko yung marijuana, parang trip-trip lang yun, enjoyment lang eh. But the moment that I touch shabu, it was love at first sight eh. Talaga. Naalala niyo po ba yung unang beses niyo na nakatikim nito? Ano po yung pakiramdam niyo ng pinakauna niyo? Yeah, yung pinakauna, I would say, because it's a different it's a different kind of drug. So syempre yung nasanay ako sa downers, 'di ba? Yung tipong laugh trip, kain, chill lang, tulog, 'di ba? Makakatulog ka. Pero when I first got high on shabu, talagang my mind was racing. Parang the dopamine was so high. Talagang it felt good. Parang I felt indestructible. Yun yung parang feeling ko nun eh. Tapos I had this thought eh, na parang if I can be like this most of the time or all the time, ano kayang what's possible? So dun pumasok yung sa utak ko na every time that I would do anything, I would use drugs, di ba? So, whether at that time, at medyo athletic kasi ako eh. So, medyo varsity player ako. Gusto ko pag naglalaro ako, nakatira ako. Basta anything that I do, gusto ko nakatira ako. So, malaking epekto nito sa physical na katawan mo? Oo naman. At that time, I was very young kasi I was 14 eh. So, yung high ko mataas, yung tolerance ko. Kumbaga, konting shabu lang, talagang wala akong tulog for 2 days, ganun. Parang madali sa akin yun. Kasi tapos kahit hindi ako kumain, hindi ako nakakatulog, yun yung parang pinaka sa akin nung drugs eh, di ba? And it felt good. But the moment, shortly after, so 14, nakatikim ako ng shabu, di ba? About 16 years old, that was the first time na napasok agad ako sa rehab. So my parents knew that there was something different in me. Ano ang reaction nila nung time na yun, nung nalaman nila na gumagamit? Well, it was not it's not one day they woke up and then it's not it's not like that. Kumbaga, they had an idea early on because it was progressing. Ano yung mga nakikita nila? So, syempre, parati akong nasa barkada, parati akong sabog sa marijuana, parati akong umiinom. Pero, syempre, nung shabu na yung hinawakan ko, iba na.
Iba na. Talagang andyan na yung nagnanakaw na ako, wala na akong pakialam. Kumbaga, kahit sino na yung walang hiyain ko, kahit guluhin ko na yung bahay ko, yung mundo ng magulang ko, basta lang makatira ako. Umabot ako sa ganung panahon na I would do anything just for me to get a fix. Ano yung mga gamit na kinukuha mo noon para ibenta? Actually, syempre at first sarili ko lang bakuran yung guguluhin ko, 'di ba? Nanakaw lang ako sa magulang ko, small items lang, yung tipong pag may inuman, pag may nakalapag na cellphone, wala na 'yon. Mga ganong kalakas yung loob ko para lang makakuha ako ng So, ang unang inano ko talaga is my family and my friends. So, nung nakita na nilang toxic na yung buhay ko, my friends immediately wanted no part in my life eh. So, yung mga malalapit ko talagang mga kababata, nung nakita na nilang medyo iba na ako mag-isip, malala na ako, tapos medyo basagulero na ako, bumitaw na sila sa akin. So, parang dun ako lalong lumala eh. Tapos, that's the time when my parents realized that I needed help. So, by the help of their friend, nagtanong sila kung anong kailangan gawin. Ang nirekomenda nila sa akin is to go to a rehabilitation. So, at 16 years old, na-rehabilitate ako. So, medyo matagal din siya, hindi siya mabilis kasi back then it was a therapeutic community. Pag TC ang sinabi, parang military style na rehab. It's a therapeutic community. So, parang ang doon, it's a disciplinary action. So, doon at a very young age, tinuruan ako kasi nga pag-addict, 'di ba? Nung nag-addict ako, wala naman akong pakialam, hindi ako nagliligpit, hindi ako naglilinis, gusto ko lang tumira ng tumira. Sa pag TC ang rehab, tuturuan kang mag-exercise, tuturuan kang maglinis ng banyo, tuturuan kang basically mga gawaing bahay, mga simpleng gawaing bahay that would get me a routine. 'Di ba? So when I'm integrated into society, I would carry it. 'Di ba? Pero ang doon kasi, ang problema sa TC kasi, pag nagkamali ka, medyo mabigat ang parusahan. Kumbaga, merong pull-up na tinatawag yun. Meron kang, parang demerit yun. Okay. Meron kang pull-up. So, pag na-pull up ka, kunyari, may ginawa kang mali, nag-act out ka, may mga nakalimutan kang bagay, nakapagbasag ka ng pinggan. So, meron kang hard task na kailangan i-accomplish. So, mahigpit sila sa loob? Sobrang higpit sa loob. So, yun ang programa noon. So, about 8 months nakalabas na ako dun eh, 'di ba? Pero nung nakalabas ako, at first 3 months I was doing good eh. I was fairly doing good. I really wanted to change. Nung unang napasok ako sa rehab, talagang paano ko ba sasabihin yun? Sa sobrang pagkalulong ko, bumitaw na yung tornilyo sa ulo ko eh. Talagang napraning na talaga ako. Umabot na ako sa ganung punto na talagang medyo maluwag-luwag na yung tornilyo sa ulo ko. Nakaalala niyo pa ba, sir, kung paano nangyayari sa inyo kung kaya nasasabi mong lumuwag na yung... Yeah. Pag nakatira kasi ako, para ako I was going around, nakikinig ako sa radyo, tapos back then wala pang mga Spotify. So, ang medium ng mga radyo noon, FM station, 'di ba? So, may mga DJ yung magsasalita. Tapos I would drive around Manila, 'di ba? High na high ako. Wala naman akong direksyon na pupuntahan, pero parang may maririnig ako sa radyo, wanted me to go there. Pupunta naman ako doon, tapos ganyan. Para ako nasa Amazing Race, 'di ba? But now if I look at it, it was so crazy, 'di ba? That I would do things that no in the right mind would do. For example, maghubad ako sakali, wala na akong pakialam sa tingin sa akin ng tao. Ganun na siya kalala talaga. Pero hindi mo na control yung sarili mo. Oo naman. Ano lang yung thoughts na pumapasok sa ulo? Yeah. Yun lang yung kaya gusto mo. Parang it's a substance-induced psychosis eh. So talagang medyo may tama ka talaga sa ulo.
So, ganun ang tema nun. But that first run, I didn't know that it was a mental health issue. Parang feeling ko, dala lang ng drugs yun eh. Noong panahon na yun, sir, ano yung, nung nalaman ng magulang mo na bumalik ka na naman sa dati mong gawain, ano yung ginawa nila? So yun, after kong graduate dun sa first rehab ko, after 3 months, parang I didn't think of drinking alcohol was bad for me. Although I'm an addict, ang iniisip ko nun, di ba? Shabu naman yung ang nagpapasok sa akin sa rehab, so baka pwede akong uminom ng alak. But then I found out after drinking alcohol, dahil nga napasok ako sa shabu, di ba? Bumalik na naman ako sa marijuana. Di ba? So parang nag-reset lang ulit. Yeah, parang nag-reset lang uli. Pero ang pinakamalupit kasi nun, 3 months after kong uminom, di ba? I got together with my yung mga rehab friends. So kita-kita kami. Nung nagkita-kita kami without a heartbeat, alam mo kung anong ginawa namin? Tumira agad kami. So without any hesitation, walang plano-plano, nagkita kami, nagsama-sama kami. Tapos biglang tumira agad kami. Pero nung panahon na yun, clean din sila. I would say clean din sila. It was really it's a spur of the moment thing na parang syempre pag nung nasa loob ako ng rehab, puro giyangan sa drugs kasi walang access eh. And the moment nung nagkita kami sa labas, parang like I've said, inuman yung pinuntahan ko with my peers in the rehab. Without second thought, talaga tira agad kami. Paano kayo nagkayayaan nun, sir? Wala lang, parang gusto mo, tira tayo eh. Tapos parang, tara. Parang nagkakasubukan lang. Pero deep inside myself, I would say, I would still believe this. Deep inside myself, I didn't want to... Nung time na yun. I didn't want to touch shabu again. That's why I said, di ba, I touched shabu at that instance. Pero, sinabi ko, alam ko na kung saan ako pupunta pag nagshabu ako eh. So, ang ginawa ko nun, nilulungon naman sarili ko sa marijuana. Marijuana. Kasi hindi naman ako napahamak ng marijuana eh. Nagshabu agad ako eh. But there's always a but, di ba? Later I found out, di ba, parang I was 16 na labas ako sa rehab. Shortly after 3 years, nasa na naman ako eh. Nasa mental institution na naman. Nasa medical city ako eh. I was admitted. It was the same diagnosis. But this time, it's a cannabis-induced psychosis. So, that's why people will always say na walang na-overdose sa marijuana eh, di ba? And people would still believe that. Oo, walang na-overdose sa marijuana. Pero there is a thing called, like I said, cannabis-induced psychosis. That's one. And there is cannabis poisoning. So yun, hindi ka naman mamamatay dun. Pero yun nga, masisiraan ka rin ng ulo dun. Actually, nasobrahan ako that was the time that I would have split personalities eh. Doon ko na realize that I'm having schizophrenia eh. So borderline schizophrenia kasi I'm having multiple personalities all in one. Doon ko nalaman yun sa medical city. And when they tested my blood for the THC content when I was admitted, the doctor told me, if I remembered correctly, sabi nila sa akin, yung blood work mo is enough to overdose 3 person at the same time. So ganun kalakas yung content ng damo sa katawan ko. It was always all or nothing eh. Why I say all or nothing? The moment that I would wake up, I would do the drugs. For example, in everything that I do. Simula pa lang yun ang karakas ko eh. So dun sa tanong mo sa damo, 'di ba? Paggising ko pa lang, pagmulat pa lang ng mata ko, kukunin ko na yung bong sa tabi ng kama ko. Ayan. So, alright. Tas, all throughout the day na yun. All day, every day na yun. Wala nang yun. There's nothing in between. Wala na yun. 24/7. Yup. Paggising hanggang matulog ako. So, yun lang ang gagawin ko nun. And dun ko nga na-realize na even the marijuana
Doon pa rin ang bagsak ko, nasisiraan pa rin ako ng ulo, na addict talaga ako. So, napasok ako sa Medical City. I was there for 30 days. So, but, every time that napapasok ako sa institution, there's still a desire in me that would want to change. Hindi ko lang alam kung paano eh. Yun ang problema kasi sa addict na katulad ko. Gusto kong tumigil. Alam mo yung kanta, gusto kong bumayat pero di ko magawa. Yun, ganun na ganun. So, hindi ko alam kung paano magbabago. So, nung nag-Medical City ako, shortly after na naman, palit na naman ako. Shabu na naman kasi yun ang pinaka first love ko talaga eh. Shabu talaga pinaka gusto ko eh. So, balik na naman ako 3 years after, shabu na naman. So, walang control na naman. Wala talaga. Until, siguro I would say this is my bottom, nung pangatlong cycle na paulit-ulit bago ko ma-rehab ulit, nakulong ako eh. So, nakulong ako kasi hindi ko nasasabihin kung anong yung mga detalye kung bakit ako nakulong. Pero, dun sa kulungan, imbis na mag-contemplate ako o madala ako, pare. Pag binibisita ako, binibigyan ako ng perang bisita ko, di ba? Pucha, ginawa ko, inipon ko yun. Binigay ko dun sa mayor. Pag bigay ko sa mayor, nagpakuha pa rin ako ng drugs. So, Habang nasa detention ako, habang nasa kulungan kami, maliit lang yung kulungan. Siguro parang banyo lang yun eh. Siguro hatiin mo tong kwarto na to sa 6. So, mga ganito lang yun. Pero mga 50 kami dito. Na-manage pa naming tumira isipin mo. Ambag-ambag. Tagal dumating nung item kasi nga ipapasok eh. So, blinade pa nila yung pag-asa or yung tinapay. Tapos, blinade sa loob yung item. Tapos, doon mo kukunin. So, magagaling din talaga eh. Para lang makatira, di ba? So, but then again, the point is, even napahamak na ako at nakulong ako sa pagkakataon sa pagtira ko. Dahil sa kalokohan ko sa pagtira ko. Tanong, nakulong ako, gusto ko pa rin tumiro. Ganon pa rin. Di ba? So, ang nangyari sa akin nun, nung pagkalabas ko ng kulungan, sabi sa akin ng kapatid ko, Wait, gano'n ka katagal na kulong? mabilis lang, mga 2 weeks. So, parang lang yun eh, parang bago ka, yung mga kulungan na bago ka dalhin sa city jail. Di ba? So, actually, bailable naman yung bagansya ko eh, bailable naman eh. Pero parang feeling ko, gusto ko dalayin ng magulang ko. So, nung lumagpas yung Biyernes, ibig sabihin nun, next week ka na uli lalabas, di ba? So, come next week, kung before cut-off, doon na ako nilabas. So, magdadalawang linggo. Almost 2 weeks ako doon. Ang ko kasi doon, ang realization ko kasi talaga doon, wala talaga. Wala na akong control. Unang-una, wala na akong control. Pangalawa doon, wala na talaga akong pakialam sa buhay ko. Talagang yung mga iskinita na pinapasok ko para lang kumuha ng drugs, talagang wala na eh. Talagang yung Muslima na malapit dito, talagang pinapasok ko yan noon para lang makakuha ako ng drugs. So, sa labas noon may police station pero wala akong pakialam. So, soloista akong addict eh. So, madamot ako sa item ko eh. Unang-una, ayokong may nakikihati. Siguro, kukuha ako tapos magja-jam kaming una. May mga sasampa sa akin or may mga ka-jamming ako. Pero pag uwi ko, yun ang pinaka-importante sa akin. Yung pag uwi ko, meron pa ako. Tapos dadali pa ako. Ganun din kasi gusto ko pagising ko, dadali ako in the middle of the day, follow up, hanggang tuloy-tuloy. Lahat ng gagawin ko, kailangan merong follow up. After kong makulong, syempre nag-alala yung kapatid ko, di ba? Kapatid kong, mas matanda akong kapatid na nag-aaral noon sa Manila, nag-aaral siya. So college siya noon. Sabi niya sa akin, alam mo, tol, kaysa tinatapon mo yung buhay mo, pagtuunan mo na lang ng pansin, sabi niya, mag-shota ka na lang ng babae, di ba? Sabi niya, ito meron ako ililinya sa'yo, kumbaga, irereto, parang gano'n. May irereto ko sa'yo, bagay na bagay ito sa'yo, especially sa kalagayan mo ngayon.
So, o sige, syempre, sabi ko nga sa'yo, tuwing nababagaan siya ako, tuwing nare-rehab ako, meron naman talaga akong kagustuhang magbago, hindi ko lang alam kung paano. At this particular moment in my life, I thought na pagka magkaroon ako ng girlfriend, magkaroon ako ng pamilya, magkaroon ako ng asawa, back then, I really thought that I could change. Tapos yung pinakilala pa sa akin ng kapatid ko, anak ng general eh. So sabi ko, mas maganda 'yan. Di ba? Talagang may takot. Tapos at the same time, nung nag-retire yun, na-destino siya sa PDEA. So siya pinakamataas sa PDEA at that time in terms of operation. So talagang sira na lang talaga ulo mo pag tumira ka, di ba? Nagkataon sira talaga ulo ko. So, kinasal naman kami noon. Asawa ko pa rin ngayon yung babae, di ba? So, but the point is, kahit yung at my best thinking talaga, yung parang yung pinaka mautak kong pananaw na para huminto ng droga. Akala ko yun eh, di ba? So parang, titira ka pa ba? Nasa bahay ka ng asawa mo, ganun yung katayuan. So, nung naging clean ka? Yeah, I would say. Talagang sinubukan ko rin naman talaga maging malinis. Tapos, yun na nga, natanggal ako sa trabaho. Nung natanggal ako sa trabaho, immediately tumira agad ako eh. Tapos, shortly after, timing yun eh. Natanggal ako sa trabaho, pinanganak yung panganay ko. Tapos, sabi ko, hindi ko kaya to. Tira na lang uli ako. Parang every time na when life gets difficult, I always find myself picking up my drug. Baga, ko yun eh. Kasi bata pa lang ako, pagka hindi ko nakaya yung sarili ko, i-rehab na lang ako eh. Diba? So, I thought, tira ko na lang to. Para hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko eh. Tira ko na lang. So, tinira ko naman. Napasok na naman ako sa rehab. So, if you imagine, kaya yung tanong mo, ilang taon ako nag-addict? Kaya sinabi ko, since 12 hanggang 9 years ago, halos sinusubukan ko maging malinis. May mga spurts ako na 1 year, 2 years, minsan 3 years ako malinis, pero I always relapse. Parati ako na sumasablay, parati ako na-rehab. So yun, na-rehab na naman ako, swak na naman ako, di ba? Ang rehab ko at that time, 8 months din, 8 months. 8 months. So, ano ang reaction ng asawa mo nung nalaman niya na bumalik ka na naman sa dati mong gawain? Of course, she was devastated. But to be fair to her, she always supported me in everything that I do. Siguro nakikita niya that there is still a chance for me to be clean and to pick up my life. Hindi naman nawala sa kanya yun eh. Parang siguro as an addict like me, siguro after all that, sa lahat ng nakwento ko, parang yun lang ang pinaka-inaantay ko siguro eh. Yung taong maniniwala sa akin na kaya kong ayusin yung sarili kong buhay. So when I realized that na, kasi akala ko hiwalayan ako eh. Alam mo yun ang initial thought ng isang taong nagkamali. Di ba? Tapos na yung buhay ko. Di ba? Hiwalay na ako ng asawa ko. But hindi eh. She stuck it out. Di ba? She worked the program with me. So, nakipagtulungan siya doon sa facility, sa mga counselors doon. And then I got out. After 8 months, nakalabas ako, di ba? After 8 months. I had a good run after that. Because alam ko na eh. Alam ko na yung... At saka hindi na bago sa akin yung rehab eh. At that moment, parang na ako nun eh. Parang... okay na to. Parang sanay na ako ma-rehab eh. Paano mo naisip na ito na yung turning point ng time na yun? Like I said, the feeling that when someone was betting on me na eh. Parang there was another person that kasi ako, I don't value myself eh. Kumbaga, ako mismo, wala akong tiwala sa sarili ko na kaya kong maging malinis eh. But when I saw that with my wife, and that trait, di ba? Parang everything changes. Malaki yung pinagbago ng perspective ko eh. Kasi for the first time in my life, there was something that there was someone who believed in me. An ally, di ba?
Although marami akong kalokohan, I'm an imperfect person, pero there was still someone that is willing to stick it out with me. Mahirap na bagay kasi yun eh, di ba? Parang, for example, alam mo nang ang adik, bakit mo pa pakikisamahan yan? Alam mo namang adik, babalik at babalik yan, di ba? And after that, I had a good run eh. 3 years clean. Ang parating problema ko, every time na nagre-rehab ako, sinusubukan ko maging malinis. Parati ako maabot sa 3rd year. Doon sa 3rd year na yun, parati ako magre-relapse. Until, so syempre I had a good run, di ba? 3 years na naman ako malinis. And then Duterte came. So alam mo naman yung nangyari sa panahon ni Duterte. Grabe So sabi, papatay natin lahat ng adik. Uubusin natin lahat ng drugs. Di ba? Malinis ako nun ha. Wala na akong problema nun. But the addict in me had reservation. Sabi, ang utak ko, ganito yung mentalidad ko eh. Kakatakot tong sinasabi na itong mamang to ah. Baka magkatotoo. Di ba? Baka mawalan talaga ng drugs sa kalsada. So, imbis na matakot ako, alam mo anong ginawa ko? Tumira na naman ako. Kumuha na naman ako ng drugs, man. Talagang nasa ano siya, yung sa luneta, yung parang pinakarally niya. Sabog na sabog ako sa drugs, man. Nung panahon na nag-ipon-ipon yung mga Oh, yung 1 million in luneta. Sabog na sabog ako noon, man. Kasi nga dahil sa I closely follow this campaign eh. So paano? Anong naisip mo nun? Bakit inulit mo ulit yung ganung gawain? naisip ko ang pinaka-nakakatawa kasi dito, di ba? Naisip ko na, may conviction tong maman to eh. Di ba? So, baka mawalan talaga ng drugs sa kalsada eh. Hindi naman sa ma-challenge, pero may takot ako na baka hindi na ako makatira uli. Tumira, isipin mo sa simpleng ganung rason, meron lang akong, lasa ng drugs bago mawala sa kalsada. Tumira na naman ako, hindi pa nakakatawa yun. But that moment was different. Kasi usually pagka nagre-relapse ako, meron ako mga 3 buwan, 6 na buwan na hindi alam ng misis ko na tumitira ako. Tapos, eventually malalaman nila, di ba? Tapos re-rehab na naman ako. But this time around, unang tira ko pa lang, kung paano ko iniwan yung sarili ko nung huling na rehab ako. Which is medyo may tama ako sa ulo. Di ba? Unang tira ko pa lang, ganun na naman yung kinalabasan. So sabi ko, this is not for me anymore. Ni-rehab na naman ako. Rehab na naman. Again. About 17, 16. Basta from today, that was 9 years ago. Do you know why I know? Why I know it was 9 years ago? Kasi hindi dahil, isa na rin doon, marker, start ni Duterte. Pero since then, hindi na ako tumira ng drugs. So I was able to overcome the 3-year hurdle na yung cycle ko na every 3 years sumasablay ako sa drugs. Di ba? And ang pinaka magandang nangyari sa recovery ko, kung bakit ako naging malinis at sa buhay ko, is like I've said, noon gusto ko magbago pero hindi ko alam paano. But this time around, sabi ko, insanity na tong ginagawa ko, paulit-ulit na lang eh. Kung wala akong babaguhin sa diskarte ko, wala mangyayari sa akin. Uulit at uulit lang. So I seeked help. I admitted that I'm a stone cold addict. I needed guidance. I needed help. I needed to seek, di ba? Seek an addict like me na medyo mahaba-haba na rin yung napagtibayan niya na rin yung sarili niyang recovery o yung pagiging malinis. With this guidance, today I am 9 years clean. So, ang haba nung drug history ko. And this time around, I am able to maintain and sustain the 9 years of being clean. So, syempre, na yan eh, this time around, things are different, di ba? Integrated na rin dyan yung belief in faith, di ba? Diyan na yung, may mga bagay kasi na, for example, nung nag-addict ako, parang, yung konsepto ng
ng pagdedeklara ng Panginoon ko, parang hindi ko ano yun eh, kumbaga hindi ko kayang gawin yun eh, di ba? But today I can openly say that you know, my life is not my own. It's di ba? Hiram ko lang tong buhay ko sa Panginoon ko eh. So, and at the same time, di ba? Meron akong mga tools na pinoprovide sa akin ng programa ko at saka nung taong tumutulong sa akin sa sarili kong recovery na naniniwala din sa akin na kaya kong maging malinis. So yun lang yata yung pinaka-recipe eh. I needed to find someone that would believe in me that I can stop and maintain stop sa pagtira ko. Di ba? So today, tumigil ako sa trabaho eh because 9 years na ako malinis. The world is at my feet. Everything is good. Life is good. Work is good. Natakot ako eh. Kasi ako yung addict na ano eh, na hindi lang pag mahirap ang buhay, titira eh. Pag sobrang sarap, ganda rin ang buhay, tumitira din ako eh. Kasi mayabang ako, may pera ako sa bulsa, medyo kaya ko na namang manloko ng tao. So this year, I decided to stop working and start serving. I am a recovery coach now sa Antipolo, the facility, may rehab facility doon. So, I'm trying to turn my mess, yung gulo ng buhay ko, into a message para sa mga katulad kong addict na naguguluhan din or hindi rin alam kung paano huminto. For example, ako, I am willing to serve. Una, on my 3rd year, I started creating a support group that is near me within the area. We are, kumbaga, basically, mga addict nagsasama-sama. So, nag-uusap-usap kung tungkol sa buhay-buhay at paano ihinto at manatiling nakahinto sa droga. So, yun ang una kong ginawa nung 3rd year ko when I was clean eh. That's the first thing I did differently. So, nagtayo ako ng meeting. Hanggang ngayon, buhay pa yung meeting na yun. Marami ring addict na dumadaan dun. So, may mga mahahaba na rin na may mga addict na rin na humahaba na rin ng clean time dahil sa mga ganong programa, di ba? But for me, yung pagsaserve, it was lately eh. Kasi syempre, things get stagnant eh. For example, yung meeting na yun, it doesn't give me the same kick as before, di ba? So I need to step up my game. So ngayon, nagsiserve ako sa Antipolo. When I say service, kasi it's not a job kasi I don't get paid for it. But kaya service siya kasi serbisyo. Pag serbisyo, alam mo na 'yon, 'di ba? Para sa sarili ko 'yun, 'di ba? Parang it is something that that doesn't have a salary. Other people may think na it's for others, 'di ba? Pero seeing for example, ako pag umaakyat ako doon, nakikita ko yung mga addict doon na nasa rehabilitation ngayon, di ba? It gives me a certain kind of humility eh. Kasi I can't help but see myself in their shoe eh. Na parang, back then, ako yan eh. Ako yan eh. So, I nare-remind ko yung sarili ko na ganyan din ako eh, di ba? So, it's a constant reminder to myself that if I don't acknowledge every day that I'm an addict, talagang babalik at babalik ako. So, maintenance ko yun. Ang service ko is every week. So, once a week, I go up in Antipolo, di ba? But, right now, my life evolves around recovery and faith, di ba? So, for example, activities sa church, church community, di ba? Nakikipagkaibigan ako ngayon sa pareho ng paniniwala ng katulad ng sa akin, di ba? Same with my recovery, di ba? Umaakit ako sa Antipolo para nakikita kong iba-ibang addict na katulad ko on the different phases of their recovery. Ang pinaka-kicker sa akin is I'm glad that it's over. Di ba? But I wouldn't say it's over kasi as long as I'm breathing, di ba? I have to acknowledge that I'm an addict. Bukas makalawa pag may mangyaring hindi maganda o hindi ko inaasahan, there's still a possibility na titira ako. Di ba? And if I forget, yun ang sinasabi ko. If I forget that,
malamang na malamang, titira uli ako. Pag lumaki na ulo ko, nag-feeling cured ako, kinalimutan ko na may bisyo ko. Kaya ako very rigid ako sa programa ko sa recovery ko, hindi ako nag-iyosi. Hindi ako nagiinom, hindi ako nagsusugal, hindi ako, syempre, kasama doon drugs, but everything I do not do. Ano yung iniisip kong parte? Napakahirap. Kumbaga, I had to dig myself out of that hole. That was hell, di ba? Having a life without purpose and direction, di ba? And have life just pass you by is hell itself, di ba? But today I see a purpose. I may not be financially okay, di ba? I might not be the flashiest, di ba? Someone with the flashiest car. But I would say my life has purpose, di ba? I see the value of family. Di ba? Yan ang tinututukan ko ngayon. Today, I have the privilege of being there for my wife and for my children. And that alone itself is already a victory for me, for someone like me. Ang pinanghahawakan ko lang is kailangan ko alalahanin yung pinanggalingan ko. The moment na makalimutan ko yun. Para sa mga addict or addict na katulad ko, there is always hope. Yun ang yun ang kinalimutan ko noon, di ba? Akala ko wala na akong pag-asa, akala ko tapos na buhay ko, akala ko hanggang doon na lang yun. So, hanggat may buhay, there is always hope, di ba? There will always be someone that would believe in us, that, that we could make it, di ba? Ang importante lang naman, di ba? Kailangan manggaling sa atin kasi, di ba? Kailangan gustuhin kong magbago. Hindi yung sabihin lang, iba yung sinasabi. Kasi ako marami akong sinasabing bagay. Di ba? Pero yung pagtutugmayin ko yung sinasabi ko dun sa ginagawa ko, dalawang magkaibang bagay yun. So, there's always help, di ba? Seek help. Humingi kayo ng tulong. Di ba? It's readily available. Marami tayong mga support system within Metro Manila, within the whole Philippines. You would be surprised. Marami tayong katulad na nagdurusa sa sakit na addiction. And marami sa atin natutulungan. Yung mga hindi, syempre, hindi lang nila alam at ayaw lang humingi ng tulong. So, for me siguro, ang pinaka-takeaway ko doon is access eh. Di ba? The moment that you look or seek help, that's the time that medyo mas may chance tayong kaya nating baguhin yung sarili natin. Kasi karamihan ng addict hindi alam talaga kung anong gagawin eh. Pangalawa, maski yung mga magulang or I would say co-dep, hindi alam kung anong gagawin. Of course, service isn't for everybody. Diba? Yun ang pinaka-kicker doon eh. First, para sa mga addict na katulad ko, ang unang kailangan natin gawin is tulungan natin yung sarili natin. Kasi, di ba, we have to maintain our sobriety first. Di ba? Pero, there are a lot of ways to be productive in recovery. For example, there's service within a fellowship. There's, like I've said, there are support groups that we could incorporate ourselves and be with addicts like us. So, yun ang i-encourage ko sa lahat ng addict, di ba, na gustong magbago. Yeah. Kalimutan muna natin yung mga addict na ayaw magbago, di ba? Pero kung gusto mo talaga magbago, hanapin nyo kami. Di ba? The only desire is the desire to stop using. The only requirement is the desire to stop using. Yun lang ang requirement doon. So, walang bayad, it's free. Kailangan nyo lang hanapin. Kailangan nyo lang magtanong.